J.Lo Searle. September 9 ngayon, Monday. So, nandito na ako sa Oschili. Ayan, nandito ako sa parking lot. Naantay ko si Bunso. Inatid ko siya kaninang 3 o'clock ng madaling araw. Yung duty niya is 3 o'clock pero nagbiyahe kami from 1:30 ng madaling araw para makarating dito ng mga 2:30. Past 2:30 na rin yata kami nakarating dito kasi nga mabagal ako nagmaneho dahil sobrang pagi, sobrang dilim ng daan. And safely naman kami nakarating. Nakauwi rin ako ng maayos so far. So inaantay ko si Bunso kasi 12 o'clock yung out niya. 3 a.m. to 12. So first day niya. And hopefully, sabi niya masakit daw yung likod niya. And hopefully, tuloy-tuloy yung work. Kasi sabi sa kanya on call nga siya. So abangan natin yung paglabas niya. And pupunta yata kami ng Centrelink kasi ipapollow up niya yung kanyang Medicare. So, see. So, may nakita na akong lumabas. Naantay ko lang si Jenica kasi sabi niya, nag-break sila kaninang 11:15. So, sabi niya baka mga 12. Kasi nakita ko pa lang yung mga papasok ng 12 o'clock. Kararating-rating lang din eh. So, any minute na lalabas na yun. Kasi, yung ibang nakita kong nakakotse eh, lumabas na din. Ayan, so excited kung anong nangyari. Kasi sabi niya, ayan na. Sabi niya kasi sa akin, siya daw yung pinakamaliit. So, ibig sabihin, matatangkad yung tao ron. Nakabest na siya. Nakabest na siya, guys. Binigyan siya ng best. Pagod! Pagod! Pagod, mat. Iba talaga kulay ng cellphone. Yung kulay ng camera. Hi guys, bahay na kami and dumaan kami ng Centrelink after ko masundo si Bunso. Nag-follow up kami dun sa kanyang Medicare. 6 weeks daw yun. So mag-aantay na lang kami na 6 weeks para ma-receive niya yung card niya. Kasi gusto niya magpa-check up ng ngipin niya kasi may sira na. So sumasakit siya kaya gusto niya mapa-check up kung anong pwedeng gawin. And then after noon, nagpunta kami McDonald's. Nag-lunch kami doon. So doon kami kumain. Wala, parang hindi naman nabubusog si Bunso kasi nuggets lang yung meron doon sa McDonald's. Unlike sa Philippines, meron silang mga iba't ibang choices. Tsaka may rice. So naninibago siya kasi yan, puro nuggets tuloy kinakain niya. Sabi ko hindi yun pa pwede pagka nag-work siya. Kaya kailangan pabaunan ko talaga ng kanin. Tsaka ulam. Kaso mapili nga yun sa ulam. Mas mapili sa akin yung triple. So yun, after namin mag-McDonald's, nagpunta kami ng IGA. Bumili lang kami ng pagkain ng birds. Naputol. Bumili ang pagkain ng birds. Tapos bumili kami ng ano pa ba yung binili namin? Yung Yakult sana kaso walang stock. Merong stock doon. Nakabukas na yung lalagyan. Hindi na siya nakaseal so hindi ko na siya kinuha. Tapos bumili ako ng bagong flavors na mga chips na nakita ko. Tapos yun, umuwi na. Before that, nagpagasolina na rin ako. So, may karga tong petrol natin hanggang, I think hanggang Wednesday ng umaga. Kakayanin kasi yung biyahe natin, nakoconsume niya is yung full tank ng 2 days. So, magasto sa petrol. So, $50 kada ano natin yan, karga. Minsan pagka napupunta tayo sa mamahaling petrol station, mas mataas yung babayaran. So as of now, nandun si Bunso sa kwarto niya, nakahiga. Hindi pa nga nakapagpalit. Sakit daw ng likod niya. Mamaya mamasayin ko yun, hilutin natin. And tomorrow may pasok siya. So hanggang Friday sana yung pasok niya. Pero sabi ko sa kanya, wag pumasok ng Friday kasi may lakad kami. So yun. So every morning ko siyang ihahatid at saka susunduin in the lunchtime. Kaya kailangan makatulog din at makapagpahinga. So wala masyadong ganap today kasi hindi ko naman masyadong na-videohan. Tapos nung morning pala, isisingit ko din yung video. May nakita kaming, hindi ko kasi na-videohan mismo yung umaapoy na sasakyan. Nag-aapoy yung sasakyan nung dumaan kami dito sa paglagpas namin ng golf course. May umaapoy na sasakyan. Pero yung kasunod namin, yun ang tumawag ng tulong. And pagbalik ko kaninang umaga, nagkahatid ko kay Bunso, wala na ano na siya, napatay na yung apoy.
So wala kaming balita kung anong nangyari dun sa car. At saka ngayon pag daan namin ni Bunso wala na yung kotse. Nakuha na rin nila. So ayun. And I don't know bakit nag-aapoy. As in buong kotse umaapoy. As in ang lakas ng apoy. Hindi lang namin na, kasi nga hindi kami makahinto. Natatakot din kami dahil pareho kaming girl. Baka kung ano yun, kung baka may sumabog or something. Kaya nilagpasan namin yung sasakyan na yun. So ngayon nasira yung aking lalagyan ng cellphone. Tatry ko siyang ikabit. Meron ako ditong tawag dito liquid glue. So we'll see kung kakapit siya. And I'll see you maybe tomorrow kung anong magiging mangyayari. I'll get back to you. So thanks for always watching my video, and sana nandyan pa din kayo. Comment na kayo below guys para mabalikan ko kayo. Thanks for everyone. Thanks for everything guys. See you soon. Bye bye.